Ang pelikula ay nagsisimula sa Estados Unidos, kung saan nagkaroon ng kaguluhan dahil sa isang zombie outbreak. Makalipas ang 2 buwan matapos salantain ng mga zombie ang bansa, isang binatang nagngangalang Columbus ang naipakitang nakaligtas sa isang pag-atake. Habang hinahanap niya ang ibang mga nakaligtas, inatake siya ng mga zombie kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili gamit ang anumang sandatang meron siya. Matapos ang insidenteng ito, napagtanto ni Columbus na hindi naligtas sa lungsod at kakaunti na lang ang nakaligtas. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa may makita siyang paparating na sasakyan. Dahil sa pag-aalala, nagtago siya, ngunit maya-maya ay lumabas mula rito ang isang lalaki. Nagkaroon sila ng hindi inaasahang pisikal na sagupaan, ngunit kalaunan ay nakiusap si Columbus na makisakay. Sa kabutihang palad, pumayag ang lalaki. Habang nasa biyahe, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili. Ang lalaki ay nagpakilalang si Tallahassee. Habang naglalakbay, patuloy silang naghahanap ng masisilungan at iba pang nakaligtas. Habang nasa daan, napansin nila ang isang truck na karaniwang nagdadala ng mga supply ng pagkain. Sinuri nila ang loob nito, ngunit nadismaya sila sa kanilang nakita, kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa gitna ng biyahe, ibinahagi ni Columbus ang isang insidente na nangyari sa kanyang apartment. Isang araw, may isang babaeng biglang pumasok at nagmakaawang tulungan siya. Hindi niya alam ang tunay na nangyari, kaya pinatuloy niya ito at pinatulog sa kanyang apartment. Ngunit nang magising siya kinaumagahan, nagulat siya nang makitang isa na itong zombie at inatake siya. Dahil sa matinding takot, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili hanggang sa tuluyang mapuksa ang banta. Matapos ang pangyayaring iyon, nagpatuloy sina Columbus at Tallahassee sa paghahanap ng masisilungan at ibang nakaligtas. Maya-maya, nagdesisyon si Tallahassee na hanapin ang kanyang paboritong pagkain, kaya huminto sila sa isang pamilihan. Bago pumasok, naghanda sila ng kanilang mga armas bilang proteksyon. Sa loob, sinubukan ni Tallahassee na akitin ang mga zombie gamit ang kanyang gitara. Nang lumapit ang mga ito, mabilis niyang pinuksa ang mga ito gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, isang kakayahang nakuha niya mula sa kanyang nakaraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanila ang isang babaeng nagngangalang Wichita. Humingi ito ng tulong at dinala sila sa isang imbakan sa loob ng pamilihan. Ipinaliwanag ni Wichita na ang kanyang kapatid na si Little Rock ay nakagat ng zombie. Bagaman gusto niyang gawin ang kailangang gawin, wala siyang dalang sandata. Nang magsimulang kumilos si Tallahassee, biglang pumagitna si Wichita at sinabing, "Hayaan mo akong gawin ito." Pagkatapos, biglang itinutok ni Wichita ang baril kay Tallahassee at kinuha ang kanilang sasakyan at ipinahayag niyang ang sinabi niyang tungkol sa kanyang kapatid ay isang panlilinlang lamang. Ngayon, hindi nakuha ni Tallahassee ang pagkaing nais niya, kundi nawala rin ang kanyang sasakyan at mga sandata. Samantala, nagpatuloy sina Wichita at Little Rock patungo sa Pacific Playland, isang malaking amusement park sa California, upang tuparin ang matagal ng pangako ni Wichita sa kanyang kapatid. Samantala, habang patuloy sa paglalakbay sina Columbus at Tallahassee, hindi nila inaasahang may magandang kapalit na dumating sa kanila. Sa kanilang swerte, nakahanap sila ng mas malaking sasakyan na puno ng gasolina at may mga armas sa loob. Dahil dito, nagplano si Tallahassee na habulin ang 2 babaeng kumuha ng kanyang sasakyan at mga sandata. Habang nasa biyahe, napansin ni Columbus at Tallahassee ang isang sasakyang nakaparada sa gitna ng daan. Nilapitan ito ni Tallahassee upang suriin, ngunit walang tao sa loob kaya inakala niyang iniwan na ito. Habang pabalik na siya sa kanilang sasakyan kasama si Columbus, biglang lumabas si Little Rock at inangkin muli ang sasakyan pati na rin ang kanilang mga armas, sa kabila ng nauna nilang pagkuha kay Columbus. Sa kabila ng nangyari, medyo nabawasan ang pangamba ni Columbus at Tallahassee nang payagan sila ni Wichita na manatili sa loob ng sasakyan, kahit na siya ang may ganap na kontrol dito. Wala silang nagawa kundi sundan siya, dahil determinado si Wichita na dalhin ang kanyang nakababatang kapatid sa Pacific Playland upang tuparin ang kanyang matagal ng pangako rito. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Columbus ng balita na tuluyan ng nalipol ng mga zombie ang kanyang bayan at pamilya, kaya naman wala nang natirang kamag-anak sa kanya, parang ulila na silang lahat. Samantala, unti-unting lumalalim ang nararamdaman ni Columbus para kay Wichita. Habang patuloy sa paglalakbay, huminto sila sa isang tindahan na nagbebenta ng iba't ibang bagay upang tingnan kung may mapapakinabangan sila. Habang nasa loob, sandali silang nag-usap at napansin ni Columbus ang ilang bote ng pabango.
Napagpasyahan niyang gamitin ito bilang paraan upang mapalapit kay Wichita, isang plano na sinuportahan ni Tallahassee, na may malawak na karanasan pagdating sa panliligaw. Bago sila umalis, gumawa sila ng matinding gulo sa loob ng tindahan, isang paraan para maibsan ang kanilang tensyon at stress. Matapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang mahabang biyahe, salit-salitang nagmamaneho upang makapagpahinga. Dito nila napagtanto kung gaano na sila kapagod sa lahat ng nangyayari. Pagdating nila sa California, hindi nila tiyak ang eksaktong lokasyon ng Pacific Playland, kaya mabilis nilang kinuha ang isang mapa sa tabi ng kalsada at agad na umalis upang maiwasan ang paparating na mga zombie. Habang naglalakbay, dinala sila ni Tallahassee sa isang marangyang bahay na pag-aari ng sikat na direktor na si Bill Murray. Dahil sa laki ng bahay, napagdesisyonan nilang maghiwa-hiwalay. Si Columbus at Little Rock ay nakahanap ng home theater at nanood ng pelikula, habang sina Tallahassee at Wichita naman ay naglaro ng golf sa malawak na bakuran. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang may lumapit sa kanila na tila nagugulantang sa ingay sa loob ng bahay. Mukhang zombie ang hitsura nito, kaya agad na inatake ni Wichita. Ngunit laking gulat nila nang matuklasang si Bill Murray mismo ito. Nagbihis lang siya bilang zombie upang makaiwas sa totoong mga halimaw. Halos hindi makapaniwala si Tallahassee nang makita ang kanyang hinahangaang personalidad sa harapan niya. Samantala, nag-isip si Columbus ng paraan upang mas mapalapit muna kay Little Rock bago niya subukang ligawan si Wichita. Habang nagkakasiyahan, nagpasya sina Bill, Tallahassee, at Wichita na gulatin si Columbus gamit ang zombie disguise ni Bill. Ngunit nang lumapit si Bill sa kanya, agad na binaril siya ni Columbus sa tiyan, hindi lubos na naiintindihan ang nangyari. Labis ang pagsisisi ni Columbus sa kanyang ginawa nang mapagtanto niyang wala namang masamang intensyon si Bill. Bilang respeto, binigyan nila si Bill ng isang huling pamamaalam sa pamamagitan ng ilang putok ng baril bago nila itinapon ang kanyang katawan. Samantala, tinuruan naman ni Tallahassee si Little Rock kung paano tamang humawak at gumamit ng baril. Una, dapat kalmado, huminga ng malalim, at saka magpaputok. Habang nangyayari ito, magkasama naman sina Columbus at Wichita sa isang silid, nagtutost sa kanilang inumin. Habang nag-uusap, nalaman ni Wichita na halos wala pang karanasan si Columbus pagdating sa mga relasyon. Dahil dito, nagkaroon siya ng magandang impresyon sa kanya. Habang patuloy ang pag-uusap ni Columbus at Wichita, biglang sumingit si Tallahassee at humingi ng tulong sa paggalaw ng isang sopa. Makalipas ang ilang sandali, habang mahimbing na natutulog ang iba, palihim na umalis sina Wichita at Little Rock dala ang kanilang mga natitirang supply. Determinado si Wichita na tuparin ang kanyang pangakong dalhin ang kapatid sa Pacific Playland. Pagdating nila sa lugar, agad na pumunta si Wichita sa control center upang paganahin ang mga makina ng mga rides. Lubos na natuwa si Little Rock, ngunit hindi nila namalayan na dahil sa ingay ng mga makina, nakatawag ito ng atensyon ng mga zombie sa paligid. Nang makita nilang papalapit na ang mga halimaw, dali-dali silang tumakbo habang pinapaputukan ang mga ito upang mapabagal ang kanilang paglapit. Samantala, dahil sa lumalalim na damdamin ni Columbus para kay Wichita, nagpasya siyang sundan ito sa Pacific Playland. Si Tallahassee naman, na sa unay balak ng magpunta sa Mexico at iwan si Columbus, ay nagbago ng isip nang mapansin niyang hirap si Columbus sa pagsakay ng motorsiklo. Sa huli, sumama siya upang tulungan itong marating si Wichita. Pagdating sa Pacific Playland, naisipan ni Wichita at Little Rock na sumakay sa drop tower ride. Ngunit sa halip na maghanap ng mas ligtas na tagwan, ginamit nila ang ride bilang pansamantalang kanlungan. Habang unti-unting bumababa ang ride dahil sa disenyo nito, lalo silang kinabahan nang makita ang napakaraming zombie na naghihintay sa ibaba. Sa desperasyon, tinangkang barilin ni Little Rock ang control center upang magdulot ng aberya at mapatigil ang ride. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Columbus at Tallahassee at nakita nilang lubos nang nangangailangan ng tulong sina Wichita at Little Rock. Gumawa ng matinding ingay si Tallahassee upang maitaboy ang mga zombie at bigyang pagkakataon si Columbus na sagipin sila. Kasabay nito, ipinamalas ni Tallahassee ang kanyang husay sa pagpatay ng mga zombie na para bang isa lang itong laro para sa kanya. Sumakay pa siya sa isang roller coaster upang harapin ang mga sumusunod sa kanya. Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid at hinayaang palibutan ang sarili ng mga zombie bago walang habas na pagbabarilin ang mga ito. Samantala, habang sinusubukang sagipin sina Wichita at Little Rock, hinarap ni Columbus ang kanyang matagal nang kinatatakutan, isang clown zombie.
Sa kabila ng kanyang pangamba, determinado siyang maging bayani para sa babaeng gusto niya. Agad niyang kinuha ang isang maso mula sa malapit na atraksyon at ginamit ito upang labanan ang clown zombie. Matagumpay niya itong napabagsak at dali-dali nang tinungo sina Wichita at Little Rock na nanatiling nakabitin sa drop tower ride. Matapos mapuksa ang mga zombie, napansin ni Tallahassee ang isang tindahan ng pagkain sa di kalayuan at agad itong pinuntahan sa pag-asang makuha ang kanyang paboritong pagkain. Ngunit laking panghihinayang niya nang madiskubreng nasira na ito. Habang nagmamasid, biglang nakarinig ng ingay si Columbus na inakala niyang daga kaya agad siyang nagpaputok ng baril. Habang paalis na sina Wichita sakay ng kotse, agad na hinabol sila ni Columbus at Tallahassee. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, inihagis ni Little Rock ang isang pagkain kay Tallahassee, ang paborito niyang pagkaing matagal na niyang hinahanap. Sa sobrang tuwa, hindi na nagdalawang isip si Tallahassee na magpatuloy sa kanilang paglalakbay kasama ang iba. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa bawat pag-subscribe mo, sinusuportahan mo ako upang makagawa ng mas magagandang video. Kita-kits sa susunod na recap.